Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magtono ng Shimano 105 o yung mga modern front derailleur. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Like na rin. Okay, so meron tayong Shimano 105 na ang model ay R7000. Kung ganito yung FD mo at nalilito ka, so itong video to ay para sa'yo. Okay, so sa customer to, dito natin yan ikakabit sa kanyang bike na Cannondale na Kaad. Kaad ba yung pag-pronounce ng model nito? C-A-A-D ang model. Yun, Kaad. O CAD. AutoCAD. So, ang tawag dito guys, modern front derailleur. So, si Shimano 105, siya Ultegra, saka si Dura Ace. Ganito na yung base design niya. Siyempre, pataas ng pataas yung level, nag-iiba ng konti, saka pagaan ng pagaan. So, bago natin ikabit to, i-explore muna natin yung FD para alam natin kung ano yung pinagsasabi natin dito sa video. Ito yung main attachment bolt para sa frame. At dito sa taas, sa ibabaw, nandito naman yung pinch bolt. At itong katabi ng pinch bolt, ayan yung tension bolt. Para siyang barrel adjuster. Hindi na natin kailangan ng inline barrel adjuster. Siyempre, nandito pa rin yung classic na low limit screw saka high limit screw. Nandito naman sila. Dati kasi yung mga luma, nandito sa ibabaw, di ba? At meron din yung bolt na nakatago dun sa loob. So, ang tawag dyan ay support bolt. Okay, so kung sakali yung frame mo naman walang stopper dito sa ilalim ng bottom bracket, yung kumbaga rekta na yung cable housing ng shifter, rekta na diyan, pag ganun, dito mo naman ilalagay yung housing, diyan mo ipapasok. Gagamit ka lang ng cable end. So ang mga tools na kailangan mo dito ay 5mm Allen key para dun sa main attachment bolt, 4mm Allen key para sa pinch bolt, 2mm Allen key para dun sa mga limit screw. Okay, so tara, kabit na natin. So gamit ang 5mm Allen key, tanggalin natin tong main attachment bolt. Tapos itong FD, ilalapat lang natin dito sa clamp ng seat tube. So ang tawag dito sa mounting na to ay brace on. Yung pabilog na part, syempre hindi ka na magkakamali, lagay mo lang sa likod. At itong pinch bolt, pag ganito naman yung lagay. Susundan mo lang yung korte ng mount. Tapos, hihigpitan mo na siya. So, hindi mo muna kailangan higpitan ng todo kasi gamit itong 2mm Allen key, ito yung gagamitin natin pang sukat ng clearance. Ayan, pwede na to. Sakto na yan. Hindi naman natin kailangan ilapat yung cage dito sa Allen. Basta mayroon lang clearance na ganyan. Ayan, so I think okay na to. So, bago natin siya higpitan ng todo talaga, check mo muna yung alignment ng FD. So, kung nakatagilid siya, isentro mo lang na pag ganyan. Tapantay lang siya dito sa may chain ring, okay na yan. Tapos, pwede mo siyang higpitan. Ayan, mahigpit na yan. Ngayon, pwede mo nang ikabit yung kadena. Susunod nating i-adjust yung low limit screw. So, ang gagawin mo lang, ikakambyo mo tong likod papunta dito sa pinakamalaking cog. So, ito yung i-adjust natin. Ito, yung inner plate. So, ito yung low limit screw. So, check natin. Ito, nakakambit na siya sa pinakamalaking cog at medyo nakadikit yung kadena dito sa may inner plate. So, ang gagawin mo lang, luluwagan mo lang yung low limit screw. So, ang luwag naman nito ay counterclockwise. Pakaliwa. Konting ikot lang, tapos testing. Okay. So, maingay pa rin. Luwag pa. So, nawala na yung ingay niya. So, next naman, kabit na natin yung shifter cable. Siyempre, yung sa likod, cambio mo dun sa pinakamaliit. Yun yung kailangan natin para sa high limit. Okay. Make sure dito sa shifter o dito sa drifter, nakakambyo siya sa pinakamaliit na chain ring para wala siyang cable slack.
bago natin ilagay dito sa pinch plate, merong maliit na opening dito, in between. Nito, ayan o. Yung opening na yan, o yung parang cavity na yan, diyan may lulusot yung cable. Yun. Okay, so make sure na nakapasok siya dito sa cable route sa likod. Ayan, ito. Kasi kapag hindi yan nakapasok, hindi yan kakambyo. And then, ilalagay mo siya dito sa parang kanal na to. Medyo tataas mo lang tong pinch plate para hindi ka mahirapan. At, yan. Okay na yan. So, yan na. Naipasok na natin dito sa cable route, dito sa may loob ng kanal, tapos sa ilalim ng pinch plate, at dito sa loob ng cavity. So, ayan. Tapos, itong kulay itim na yan, yan yung tinutulak nitong tension bolt. So, dapat nakapasok yan. Saka itong pinch plate, nakapasok yan dapat. Ayan, magkadikit sila. Ganyan. Then, hatakin mo lang yung cable para mawala yung cable slack. Tapos, pwede mo na siyang higpitan. So, pag mahigpit ka, pwede mo nang bitawan yung cable. Tapos, higpitan mo na ng todo. Ito, torque mo na. Tamang higpit lang. Tamang torque lang. So, mararamdaman mo na yun. Hindi mo naman kailangan ng torque wrench dyan. At huwag niyong gagamitan yan ng impact wrench. Kasi masisira yan. Okay, so testingin natin. Dapat kakambyo na yan. Okay, so medyo may delay siya. Ayan, may delay. Ibig sabihin, kulang ng tension. So, diyan natin i-adjust itong tension bolt. Itong parang barrel adjuster niya. So, actually, pag tinapik-tapik natin itong cable, meron siyang maliit na slack, konting slack. Higpitan mo lang itong tension bolt. So, makikita niyo yan, gagalaw yung pinch plate. Yan o. So, micro adjustment lang yan. Hindi mo kailangan pihitin all the way. So, check natin. Okay. Meron pang konting delay. So, lagyan pa natin siya ng konting tension. Okay. Yan. Then, testing. Yun. Yan. Instant engagement. Ayun, cambio agad. Ayos. So, next na problema, meron tayong chain rub. So, itong kadena, nag-chain rub dito sa outer plate ng cage. Okay, so bago natin i-adjust yung high limit screw, make sure itong shifter o yung drifter ay nakasagad talaga sa high. Ayan, wala siyang click. Dahil itong mga STI, itong mga drifter, meron yang 4 na position. Meron siyang trim na tinatawag. So, meron siyang low trim, low, high trim, saka high. So, yung trim, ginagamit yon para i-adjust tong FD kapag yung combination mo pa-cross chain na. Pero ngayon, high limit screw yung ina-adjust natin. So, kailangan sagad yan sa high. Okay, so nakasagad na siya. Gamit ulit yung 2mm Allen key. Pasok natin dito sa H-limit screw. Ayan, tapos ikot mo lang pa kanan. So, bigyan natin siguro ng isang ikot. Ayan. So, check natin kung mag-chain rub. Okay, nabawasan. So, konti na lang. Ang kalahati. Yun, okay.
Meron pang konting-konti. So, bigyan pa natin yung konti. Yan. Ayan, hindi na maingay. Okay, so next and lastly, kakabitan natin tong takip ng pinch bolt. So, kailangan natin siyang ikambyo dito sa low o sa maliit na chainring. Ayan, para naka-relax siya. Okay, so pag ganito yung lagay niya na, itong part na to, itong bilog na yan, dito yan. Itong plastic peg, papasok yan dito sa pinch bolt. At itong dalawang prong, dito yan magkiklik. So, ipasok mo muna. Yun. Make sure magkiklik yan. So actually, hindi naman talaga yan nakalock. Medyo loose talaga yan. Kaya, pero hindi naman yan kumakalas. Tapos, meron niyang butas. Dito nakalimutan ko sabihin. Ayan, meron siyang butas dyan sa gilid. So, dyan may papasok yung cable. Yung shifter cable. So, medyo masikip yan. Okay. Yun. So, nakapasok na siya at pwede na natin putulin yung shifter cable. Okay. So, siguro ganyan kaiksi. Yun. And then, lagyan natin ng cable end. Yun. Okay na. Okay. So, testingin natin. Ayos. Okay, so meron tayong hindi ginalaw dito. Yun yung support bolt. Yan, yung maliit na bolt na nandito sa loob, sa gitna. So, ang purpose lang naman ng support bolt para ma-make sure na yung FD nakatukod talaga dito sa mount plate. Ngayon, kung kailangan mo ng konting adjustment ng angle, dito mo siya gagalawin sa support bolt. So, medyo may space pa yung FD natin. So, try nating higpitan. Ayan, pakanan din. Pero may mararamdaman kang resistance agad. Ayan, so yung resistance na yun yung mount plate. So, kapag tumukod na yan, okay na yan. Supportado na yung FD niyan. So, yun lang yun. Ganun lang kadali yun, guys. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.